Mga kabayan, ang air defense ng Pilipinas ay hindi pa sapat para depensahan ang buong airspace ng Pilipinas, mula sa iba't ibang uri ng threats mula sa himpapawid. Kaya ang Philippine Army ay nakafocus ngayon para palalakasin ang air defense na kakayahan ng Pilipinas, para madepensahan ang buong teritoryo, kasama na ang mga puwersa na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya lahat ng mga gamit para sa pagpalakas ay nasa listahan na nila. Pero bago natin alamin kung anong mga gamit ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang nasa listahan ng Philippine Army na mga gamit na bibilhin ay ang Short-Range Air Defense Missile at Man-Portable Air Defense System para mapalakas ang kakayahan laban sa mga low-flying aircraft, drones, at helicopters. Ang mga Short-Range Air Defense at manpads ay malaga para madepensahan ang mga frontline force ng Pilipinas sa mga labanan. Ang nangunguna na armas dito ay ang MBDA Mistral, Raytheon FIM-92 Stinger, at Mesco Huron, dahil nagkaroon na ng training sa paggamit nito, lalo na sa Avenger system na TWQ-1 Avenger na ginagamitan ng FIM-92 Stinger missile. Kasama din sa pagpalakas sa air defense ng Pilipinas ay ang pagbili ng karagdagang ground-based air defense missile system na Spider, para madepensahan ang mga bagong bili na BrahMos Coastal Defense Batteries. Kasama din ang pag-upgrade ng existing Spider mula sa 4 canister, at gagawin itong 8 canister. May report din na gusto rin ng Philippine Army na isama ang Indian-made na Akash surface-to-air missile system, para sa karagdagang air defense. Kasama din sa pagpalakas sa air defense ay ang paggawa ng mga drones, radar, at anti-aircraft gun para sa magandang defense coverage. Kaya ang Pilipinas ngayon ay gumagawa na ng kanilang mga military drones sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture Program. Ang mga armed combat drones na kanilang nagawa ay ang Air Military Ordnance Carrier na isang fixed-wing UAV, at Military Air Ordnance Yielder na isang rotary-wing quadcopter. Ang mga drones na ito ay nakadesign para magdala at maghulog ng small aerial bombs sa mga kalaban. Mayroon din mga drones para sa surveillance, mga unmanned ground vehicles tulad ng C3 SROG-1000 at RECON-1 SROG-500 para sa supply transport at support. Mayroon din suicide unmanned surface vessel na nasa under development pa. Ang kagandahan nito kahit sa ang sulok ng daigdig kayang kontrolin dahil nakakonect ito sa Starlink. Kasama din sa air defense ng Pilipinas ang paggawa ng pangontra sa mga drones. Sa ngayon ang Pilipinas ay nagde-develop ng Project Cobra, bilang pang-counter sa mga unmanned aerial vehicle. Kung saan nakadesign ito para mag-detect, track, at mag-engage ng enemy drone swarms. Pag malagyan ito ng electronic warfare, malakas na itong pangontra sa mga drones. Tapos may good news pa, dahil may 5 coastal surveillance radar system na nagkakahalaga ng 600 million yen, ang inilipat ng Japanese government sa Pilipinas noong February 11, 2026, sa pamamagitan ng kanilang Official Security Assistance, or OSA program. Ang mga radar na ito ay gagamitin bilang surveillance at monitoring, para mapalakas ang coastal monitoring at maritime security operations ng Pilipinas. Ito ay patatakbuhin ng Philippine Navy para gamitin sa intelligence, surveillance, reconnaissance missions, humanitarian assistance, disaster response, at iba pang lawful security operations. Ang radar na ito ay nakahanda na para i-integrate sa existing military radar systems ng Pilipinas, para lalong mapalawak pa ang kanilang surveillance coverage, mapalakas ang early detection at tracking ng mga surface vessels, at mapalakas din ang coordination sa mga maritime operations. Once na ma-integrate ang mga radar system na ito sa existing military radar system, gaganda na ang surveillance coverage ng Pilipinas. Lahat ng madedetect ng mga radar na ito malalaman din sa main headquarters, kaya madali nang makaresponse ang puwersa ng Pilipinas para pigilan ang mga papasok na mga threats. Kahit mabagal, at least umuusad ang pagpapalakas ng Pilipinas. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.